Halin sa aming puso, kababaan ng
Yahuwah Aba, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Nandito po ang iyong mga anak, sama-samang lumalapit sa iyo para handugan ng taus-pusong pagpapasalamat at mga pagpupuri sa iyong pangalan. Dahil po sa iyo, nandito pa kami, may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung kailan ikaw ang aming makakapiling, makakasama magpakailanman. Ito pong kagalakan ng aming puso sa tuwing ikaw ang aming nadadama, nakakasama, lalong-lalo na kapag kami dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Nauuhaw ang aming mga kaluluwa. Halika po sa piling namin ngayon. Nandito kami para sambahin ka at ang iyong banal na pangalang Yahuwah. Panginoong Yahushua, dahil po sa iyo, nagkaroon kami ng daan patungo sa Ama. Subalit ikaw bilang anak ng Diyos, ikaw po ang nagbibigay din ng kagalakan sa mga puso, sa mga kaluluwa namin. Ikaw po sanang aming makasama at makapiling. Sinasamba ka ng iyong mga lingkod sapagkat ikaw ang aming hari. Ikaw pong namatay para sa amin dahil sa iyong lubos na pag-ibig sa iyong mga hinirang. Purihin ka, Yahushua. Ikaw nawa ang maghatid sa amin sa kaligtasan balang araw. Makapiling ang Ama magpakailanman. Ama, pakibasbasan kami sa gagawin naming mga pagsusuri. Pakibuksan pong puso't damdamin. Akayin kami sa ganap na pagbabagong buhay. Tunay na magsisi kami at ganap na makapanumbalik sa iyo. Pakibasbasan kami habang nakikinig. Akayin kaming lahat. Papalapit sa iyo, Ama. Pakibasbasan ang kabuhayan ng iyong mga anak. Huwag mo po kaming pababayaan at patuloy pong tanggapin lahat ng mga iniyabuloy namin sa iyo. Kami po'y sumasampalataya, dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat dahil po payapa nating naidaos ang banal na pagsamba o pagtitipon noon pong araw ng trompeta o kaya Feast of Trumpets. Ngayon ang atin namang pinaghahandaan na atin pong observe ay ang tinatawag na Day of Atonement o kaya araw po ng pagtubos. Ano po ang isang mahalagang bagay na dapat natin ilakip sa ating paghahanda para sa araw po ng pagdiwang natin ng araw ng pangtubos? Tayo po'y maging dapat sa Ama at sa kanyang anak. Pakinggan po natin ang simulain ng ating pag-aaral dito po sa Levitico 23:26 hanggang 29. At sinalita ni Yahuwah kay Moises na sinasabi, gayunmay sa ika-10 araw nitong ika-7 buwan ay araw ng pagtubos.
magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at maghahandog kayo ng handog kay Yahuwah na pinararaan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw din yan, sapagkat araw ng pagtubos upang itubos sa inyo sa harap ni Yahuwah ninyong Diyos. Sapagkat sino mang taong na hindi magdalamhati sa araw din yan ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Ang binasa po natin ay ang mga tagubilin ni Yahuwah kay Moises ukol po sa tamang paraan ng pagtugon sa araw ng pagtubos. Ito po ay para sa bayang Israel. Subalit, meron po tayong mapupulot ng mga prinsipyo na aplikable maging sa panahon natin ngayon. Ano pong sinabi kay Moises ukol po sa araw ng pagtubos? Ito po'y sinasagawa sa ikapitong buwan sa ikasampung araw. Dito pong nakaraan, noong unang araw, tayo po ay nagdaos ng Feast of Trumpets. Tuesday po yun. Kaya sa ikasampu ng buwan, ito po ay sa darating na Huwebes. Yun po ang araw ng pagtubos o tinatawag na kapistahan ng Day of Atonement. Sa araw na yun, sa darating na Huwebes, ano pong gagawin natin? Anong dapat natin maging pagkilala sa araw na yun? Ayon din po sa sinabi ni Yahuwah, ito po ay isang araw na hindi po tayo gagawa. Ibig sabihin, araw ng pahinga. Ito ay special Sabbath o High Sabbath. Kahit hindi po Sabado, ang pagtuturing ay para na rin Sabbath. Katulad po ng Day of Trumpets, kaya araw ng pagpapahinga. Dahil po ito'y tinuturing na Sabbath, anong gagawin natin sa darating na Huwebes pag dumating po ang Day of Atonement? Ayon din po sa ating binasa, magkakaroon po tayo ng banal na pagpupulong. Ito po ay pagsamba, pagtitipon, kung saan ipoproklama natin ang ginawa ng Panginoong Yahuwah at Yahushua at ang kanilang gagampanan sa mga hinaharap alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya napakahalaga ng Day of Atonement. Pero kung napansin po ninyo, meron pong isang aspeto na dapat din natin gawin na ito ay applicable maging sa panahon natin ngayon para po maipakita natin sa Diyos tayo po ay nagpapahalaga sa ginawa ng ating Panginoong Yahushua na pangtubos sa lahat ng ating kasalanan. Ano po yun? Kung napansin po ninyo, ang sabi rin po sa talata, pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Gaano kahalaga ang paggawa nito? Ayon din po sa ating binasa, sino mang tao na hindi magdadalamhati sa araw din yan ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Dito kita natin, seryoso ang Diyos. Mahalaga para sa Kanya na kapag dumating ang araw po na tinatawag na Day of Atonement o kaya araw ng pagtubos, na tayo po ay makapagsagawa ng pagdadalamhati sa ating sarili. Ngayon, ang tanong, ano po bang ibig sabihin nun? Na pagdadalamhatiin natin ang ating mga kaluluwa. Pakinggan po natin ang nakasulat po dito sa Hebrew meaning ng afflict sa English, pagdalamhati. Siguro kung tatanungin po namin kayo, ano bang kahulugan ng pagdadalamhati? Pero siguro kayong naiisip, idea. Sa wikang Hebreo, yung pong Hebrew word na ginamit ay ana, na ito'y nangahuhulugan, sa susunod na slide, to afflict, to oppress, to humble. Karamihan po ng paggamit ng salitang ito ay tungkol po sa pagpapakumbaba. Kasi kapag ka ang tao hindi nagpapakumbaba, kung ano lang ang kanyang mahilig na gawin, ay yun ang kanyang gagawin. Wala siyang pagpipigil sa sarili. Hindi po humble ang taong ganon. Anong tawag sa taong ganon? Kung anong naisip. Kahit ang tao nasaktan, pero gagawin pa rin. Anong tawag sa taong ganon? Hindi ba hambog? Dito po ang sinasabi, afflict, magdalamhati. Ibig sabihin ng pagdadalamhati ay yun pong nagpapakumbaba kahit na kinakailangan gawin ng mga bagay
na hindi po kasiyasiya sa kanya. Yun ang pagtatanggi sa kanyang sarili. Kaya ito'y tinatawag na afflict o kaya pagdadalamhati sapagkat hindi po ito gusto talaga gawin ng tao. Pero gagawin pa rin sapagkat ito ang tama. Ano naman po yung tinatawag na kaluluwa? Yun pong salitang ginamit ay ang Hebrew word nephesh na ang kahulugan ay self. Ito po yung tunay na pagkatao natin na meron pong iba't ibang mga kapasidad. Appetite, ibig sabihin po yung kanyang pinakagusto, yung kanyang desires, di ba? Yung kanyang mind o isip, yung kanyang emosyon o kaya yung kanyang passion. Kaya ang tinutukoy po na kaluluwa, yung pinakabuo ng tao. Ang sabi, sa araw po ng pagtubos, for 24 hours, ang sabi ng Biblia, ang kailangan na gawin natin bilang paghahanda o bilang pagtanggap ng pagsamba doon po sa araw ng pagtubos, kinakailangan po magdalamhati tayo. Pagdalamhatiin natin ang ating kaluluwa. Ng kahulugan, ay po sa ating mga pagsusuri, ay simple lamang pagtatanggi sa sarili, hindi pag-aangat sa sarili, hindi kung anong gustong gawin ng sarili, kundi pagtatanggi sa sarili. Napakahalagang prinsipyo po, mga kapatid, ng pagtatanggi sa sarili. Kasi hindi po tayo pwedeng maging tunay na anak ng Diyos. Hindi tayo pwede maging tunay na alagad ng ating Panginoon Yahushua o hindi po tayo natuto ng tunay na pagtatanggi sa sarili. Bakit po? Anong kahalagahan ng pagtatanggi sa sarili? Dito po sa Mateo 16:24, nang magkagayoy sinabi ni Yahushua sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi po madali maging tunay na alagad ng ating Panginoong Yahushua. Akala kasi ng iba, para ang tao maging alagad, wala na sabihin lang, ako sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Tinatawag nilang Panginoon si Yahushua. Pero sabi ng Panginoon Yahushua, kung gusto mong maging alagad, anong dapat nating gawin? Ang sabi, magtatanggi tayo ng ating sarili. Kung hindi natin magagawa yun, hindi po tayo pwede maging alagad. Ang pinakasusi para ang tao maging tunay na alagad ng Panginoong Yahushua, kailangan matuto siya ng pagtatanggi sa kanyang sarili. Bakit mahalaga yung pagtatanggi sa ating sarili? Ano pong magagawa natin? Dahil po rito, tayo po'y magiging tunay na alagad ng ating Panginoong Yahushua. Pakinggan po natin itong susunod na slide. Meron kasing binabanggit dito na mahalagang mahalaga, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano po yun? Yung salitang pagsisisi. Yung pagsisisi tsaka pagtanggi sa sarili, yung po'y makaugnay. Kaya dapat natin malaman yung tunay na paraan ng pagsisisi. Kasi kapag sinabi ay yun pong pagtanggi sa sarili, ano po bang isang bahagi ng sarili, isang bahagi ng kaluluwa na dapat nating unang-unang baguhin? Yung ating pag-iisip. Napakahalaga nun, mga kapatid. Kasi yung ating pag-iisip, yun po ang nagdi-determine kung anong ating gagawin. Kaya kapag ang isip natin mabuti, anong gagawin natin? Hindi po ba mabuti? Pero pag isip ng tao ay masama, anong kanyang gagawin? Masama. Yung ugali ng tao, yung kilos ng tao, nagbumula sa kanyang isip. Kaya nga yung salitang pagsisisi, sa Ingles yun po'y repentance, ang kahulugan nun sa wikang Griego ay to change one's mind. Baguhin ang pag-iisip. Kaya yung pagtatanggi sa sarili na dapat natin gawin at gampanan ay ang pagtatanggi sa ating pag-iisip. Dapat gawin nating matuwid ang ating pag-iisip. Yun ang tinatawag nating willpower din, di ba? Yung tunay na paglapit sa Diyos, tunay na pagiging alagad ng Panginoon Yahushua nagsisimula sa ating pag-iisip. Kaya tayo po ay maniniwala o sasampalataya. Yung pananampalataya nagsisimula sa isip. Kaya kung ito'y nagsisimula sa isip,
Ibig sabihin, merong dahilan kung bakit tayo ay sasampalataya. Kaya nga hindi ka pwedeng sumampalataya kung hindi mo muna pinag-aralan ang ukol po sa ating Panginoong Yahushua. Mahalaking bahagi yung pag-alam o pag-unawa sa pagsisisi. Sapagkat yung pagsisisi, yun po ay pagbabago ng pag-iisip. Kaya nakabata yon sa ating ginagawa pag-aaral at pagsusuri ukol po sa ating Panginoong Yahushua. Kaya yung pagsisisi, dahil po ito'y napakahalaga, ito ang hinihingi sa atin. Lalong-lalo na sa araw po ng pagtubos. Alam niyo po kung bakit napakahalaga na tayo po ay matutong magtanggi sa sarili at magsisi, lalo na sa araw ng pagtubos. Pakinggan po natin yung binasa nating talata kanina. Kung sabi rin ni Yahuwah, sapagkat araw ng pagtubos upang itubos sa inyo sa harap ni Yahuwah, ninyong Diyos, mga kapatid. Pag dumating pong araw ng pagtubos, meron po tayong pinagpapasalamat. Ano po yung pinagpapasalamat natin, mga kapatid? Meron pong tinupad ang Panginoong Yahushua para sa atin. Ano po yun? Tinubos tayo ng ating Panginoong Yahushua. Bakit? Para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Kasi yung kahulugan ng salitang pagtubos, yun ay proseso ng pagtugon. Makikita niyo po sa susunod na slide. Proseso po yun ng pagtugon sa mga kahilingan ng siyang pinagkasalanan upang ang makasalanan ay mapatawad. Kanino ba tayo nagkasala, mga kapatid? Hindi po ba sa Diyos? Kapag tayo nagkasala sa Diyos, hindi po mapapabuti ang ating buhay. Ang kasalanan daan sa pagkapahama. Ayaw natin mapahamak ang ating buhay. Kaya kung tayo may nagkakasala, ikinakailangan tayo ay mapatawad. Pero ang tao napapatawad lang kapag yung kondisyon na hinihingi ng Diyos, sapagkat nagkasala tayo sa Diyos, hindi naman sa gobyerno, hindi naman sa ministro, kundi sa Diyos. Kung ano yung hinihingi ng Diyos, yun ang dapat maibigay. Ano bang hinihingi ng Diyos? Dapat may pantubos. Sino pong lumugar na bilang pantubos para sa atin? Hindi po ba ang ating Panginoong Yahushua? Kaya nga sa araw ng pagtubos, tayo po ay magpapasalamat kay Yahuwah. Magpapasalamat kay Yahushua. Dahil po si Yahushua ang naging katuparan ng pagtubos sa ating kaluluwa na dahil sa kanyang ginawang pagbuwis sa kanyang buhay, hindi na po kailangan ng iba pang pangulong saserdote. Naging ganap na yung pagpapatawad ng ating kasalanan. Hindi po ba yun ay napakalaking biyaya? Mga kapatid, kung tatanungin po namin kayo po ba'y sumasampalataya na ang inyong kasalanan ay pinatawad na ng Diyos? Sumasampalataya ba kayo? Kasi kapag hindi po talaga tayo sumasampalataya na tayo pinatawad ng Diyos, napakabigat na dalahin nun. Meron po kasing isang sikat na psychiatrist, pangalan niya ay Dr. Carl Menninger. Siguro narinig niyo po sa kanya. Hindi naman po siya Kristiyano. Pero marami siyang mga pasyente. Mga taong hirap na hirap sa buhay. May anxiety, depression, iba't ibang mga disorders. Marami siyang mga pasyente. Ang sinabi niya, sinulat niya, sabi niya, kung ang aking mga pasyente ay maniwala, talagang maniwala, na yung kanilang kasalanan ay napatawad na, lahat sila gagaling. Isipin niyo po yun. Yaan po kasing kahalagahan ng pagpapatawad sa kasalanan eh. Meron pong benefit maging dito sa lupa. Of course, yun pong pagpapatawad sa kasalanan, ito po ay kailangan ng tao, ito po ay isang pangunahing pangangailangan. Katulad po ng pangangailangan natin sa pag-ibig. Pangangailangan din natin yung pagpapatawad ng ating kasalanan, sapagkat kung walang kung hindi tayo naniniwala na tayo pinapatawad ng ating kasalanan, talagang yun ay mabigat sa ating damdamin. Kaya ito pong tinatawag nating mga kapistahan
sa mga fall feast. Yung pinakatema niyan ay ang tinatawag na Teshuvah. Pinag-aralan po natin ito. Kung hindi po ako nagkakamali, 2 days ago, doon po sa ating BQA, doon po sa Teshuvah. Ito po ay 40-day preparation for the Day of Atonement, na ang pinakatema, pag-alis sa kasalanan para tayo makapagbalik kay Yahweh at Yahushua. Kaya yung pinaka dahilan kung bakit tayo pinapatawag, alam niyo po kung ano yun? Para tayo magkaroon ng relasyon kanino? Sa kay Yahweh at kay Yahushua. Yun ang pinakalunas sa problema ng mga tao. Yung magkaroon siya ng tunay na pagsasama, tunay na pagbabalik, tunay na relasyon kay Yahweh at kay Yahushua. Pinakadaan, pinapatawad ang ating kasalanan. Kaya dapat nating ilagay sa isip yun pong Day of Atonement, paraan yan para lalo tayo maging malapit kay Yahweh sa pamamagitan po ni Yahushua. Kaya para ito, madama natin, sapagkat kung minsan hindi natin nadadama yung presensya ng Diyos. Kung minsan ang iba nagtataka, bakit iba, dama nila ang Diyos, pero bakit ako parang malayo ang Diyos sa akin? Ano kaya dapat natin matutunan? Ano ang dapat natin gawin? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Kawikaan 28:13, siya'y nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Napansin po niyo yung sinabi dito? Itong binanggit dito sa Kawikaan ay isang prinsipyo na dapat natin matutunan. Ano po yun? Yung kasalanan, mabigat na dalahin yan. Kapag ka ang tao nagdadala ng kasalanan, hindi siya giginhawa. Mahihirapan siya. At yung hirap na kanyang tinitiis, hindi kailangan tiisin Unnecessary endurance po yun. Hindi kailangan yun. Bakit niya ginagawa yun? Hindi po kasi siya nagpapahayag ng kanyang kasalanan. Hindi kasi siya nagko-confess ng kanyang kasalanan kanino? Sa Diyos. Kaya dahil doon, tinatakpan niya yung kanyang kasalanan o kaya siya gumagawa ng iba't ibang excuses o kaya iba't ibang dahilan sa kanyang kasalanan. O kaya tinatanggi niya yung kanyang kasalanan. Ang sabi ng Biblia, hindi po siya giginhawa. Hindi po siya gagaling sa kanyang sakit. Pero kapag tayo, tinanggap natin yung ating pagkakasala at pinahayag natin at iniwan natin yung kasalanan, tayo po ay giginhawa. Ang tawag diyan, wholeness. Ang tawag diyan, healing. Gagaling tayo. Yun ang sinasabi po ng ating Panginoong Yahweh. Pero ang problema, hindi po kasi alam ng tao yung kanyang kasalanan. Bakit? Hindi po siya marunong mag-introspect. Hindi po siya marunong mag-siyasat ng kanyang sarili. Sino po sa atin marunong pong magsiyasat sa sarili? Kailan ang huling pagkakataon na siniyasat natin ang ating sarili? Kasi bilang tao, kung minsan hindi natin nagagawa yun Pero kung gagawin natin yung pagsisiyasat sa ating sarili, marami tayong matutuklasan sa ating sarili. Na kapag ito natuklasan natin, masasabi natin, kaya pala, itong dahilan, bakit siguro galit sa akin ng Diyos? O kaya galit sa akin at ang aking kaibigan. Hindi kasi tayo nagsisiyasat Kaya kung tayo po magsisiyasat sa ating sarili, ano pong dapat nating alamin? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Mateo 22:37 hanggang 39. At sinabi sa kanya, iibigin mo si Yahweh mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Panahon po ngayon ng pagsisisi. Ibig sabihin, para tayo magsisi,
dapat matuklasan natin sa ating sarili kung saan tayo nagkulang, kung ano yung ating mga pagkakasala. Kaya ano ang dapat natin malaman? Dapat natin malaman sa ano ba ako nagkulang. Ang unang dapat natin malaman, sa ano ba ako nagkulang sa pag-ibig kanino? Sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Yahushua, ang pinakapangunahing utos, ano po yun mga kapatid? Yung pag-ibig natin sa Diyos. Saan ba tayo nagkulang? Sa taong ito. O kaya sa nakaraang linggo. O kaya sa araw na ito. Sa ano ba tayo nagkulang? Tungkol po sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos. Tayo ba ay nanalangin sa Kanya? Naisip ba natin siya? Nagpasalamat ba tayo sa Kanya? Nasabi ba natin sa Kanya, mahal kita, Ama? Tayo po ba ay nagkapagbasa ng Biblia? Tayo po ba ay sumunod sa Kanyang 10 utos? Tayo po ba ay nakasamba sa Kanya ng taus-puso? Saan ba tayo nagkulang sa pagsamba sa Diyos? O sa pag-ibig sa Diyos? Ngayon, kapag ginawa natin yun, siguro masasabi natin, wala akong problema dyan, kapatid. Mahal na mahal kong Diyos. Mabuti po yun. Pero meron kasing nakakabit eh. Merong nasasakop doon po sa utos na mahalin ng Diyos na kuminsan siguro hindi natin naiisip. Ano po yun? Yun pong pangalawang utos. Kasi kung may pangunahing mahalagang utos, yung pangalawa, parang katulad din nun eh. Ano po yun? Yung iibigin natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na iniibig natin ang Diyos kung hindi natin iniibig ang ating kapwa. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya maaaring sabihin po natin, iniibig ko ang Diyos. Pero meron tayong kinapopuotan ng mga tao, yun po dapat din natin pagsisihan. Kaya alamin natin, sino ba ang kinakailangan kong patawarin? Sino-sino po ba ang kailangan kong kausapin para maisaayos ko ang relasyon ko sa Kanya? Dapat itanong natin itong mabibigat na mga tanong sapagkat kung gusto natin ibigin ng Diyos, dapat ibigin din natin ang ating kapwa. Bakit po? Pakinggan po natin dito po sa unang Juan 4:20, kung sinasabi ng sino man, ibig sa Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Nakita niyo po mga kapatid kung paano magkaugnay yung pag-ibig sa tao at sa pag-ibig sa Diyos. Ang sabi po ni Apostle Juan, sinasabi mo umiibig ka sa Diyos, pero hindi mo iniibig yung kapwa-tao mo. Imposible na iniibig mo rin ang Diyos. Kaya kung gusto natin malaman yung ating pong level of faith, level of love for God, dapat suriin natin yung ating mga relasyon sa isa't isa. Kaya nga, sa bayang Israel ngayon, yung naniniwala pa sa Judaismo, pagka panahon po ng Teshuvah, alam niyo pong ginagawa nila bago dumating po ang tinatawag na Day of Atonement, ang isang ginagawa nila, nananalangin sa Diyos. Pangalawa, ang ginagawa nila, inaayos nila yung relasyon nila sa isa't isa. Kaya doon po dumadating yung pagpapatawad, mahalaga yun sa panahon ng Teshuvah, sa panahon ng pagsisisi. Kasi yung pinakadahilan ng pagsisisi, ano po? Para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yung relasyon sa Diyos, yun din po nakabatay sa relasyon natin sa isa't isa. Kaya lahat po yun, napakahalaga. Kaya dapat matuto tayong umibig sa ating mga kapwa-tao. Ano po ang isang katunayan na tayo ay umiibig sa isa't isa? Pakinggan po natin ang nakasulat naman po sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan,
ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Nagpapasalamat tayo dahil po ang Panginoong Yahushua lumugar para sa atin na tumanggap ng parusa ng Diyos para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Ang sabi naman ng ating Panginoong Yahushua na lumugar sa atin, anong sabi niya? Sabi niya, kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, papatawarin din kayo ng Ama. Paano kapag hindi natin mapatawad ang ating kapwa-tao? Anong sabi ng ating Panginoon Yahushua? Hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Sa makatwid, ang isang napakahalagang hinihingi ng ating Panginoon Yahushua na pinarusahan para tayo matubos, para tayo mapatawad ang ating kasalanan. Ang hinihingi niya ay tayo magpatawad din sa isa para walang maging problema sa ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, kung hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa-tao, hindi rin tayo pinapatawad ng Diyos. Dito nakikita natin mahalaga pala yung pagpapatawad sa isa't isa. Paano kapag yung ating pinatawad nagkasala uli laban sa atin? Ilang beses na natin pinatawad, paulit-ulit na lang. Anong sabi ng Panginoong Yahushua? Ito'y tanong sa kanya kay Yahushua ni Apostol Pedro. Dito po sa Mateo 18:21 hanggang 22, nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Yahushua, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpung-pito. Paano kapag yung ating pinatawad, nagkasala uli laban sa atin? Anong sasabihin natin? Sumusobra ka na, hindi na kita pinapatawad ngayon. Yun po bang dapat na maging tugon natin? Anong tanong ni Apostol Pedro kay Yahushua? Ibig sabihin ba, Panginoon, binibigyan namin sila ng 7 chances? 7? Anong sagot ng ating Panginoon Yahushua? Ang sabi niya, hindi 7. 70 times 7. Ilan ba yung 70 times 7? 490. Di ba? Tanong po, meron ba kayong kilalang tao na 490 times nagkasala laban sa iyo? Meron po ba? Siguro wala. Dahil sa pagkatapos ng pinaka-apat, siguro iniwan nyo na talaga. Di ba? Ano bang kahulugan nito? Ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon Yahushua? Ibig sabihin, bibilangin natin kung ilang beses natin pinapatawad ng ating kapwa? Hindi po. Ano ang pinakamensahe ng ating Panginoong Yahushua? Ibig sabihin, kung gaano kadalas tayo humihingi ng pagpapatawad mula sa Ama, ganun din ang ibigay natin sa ating kapwa. Mga kapatid, tanong po ulit, kayo po ba ay nagkasala na ng 490 times laban sa Ama? Siguro. Yeah? Ilang beses na ba tayo nagkasala sa Ama? Ilang beses na? Hindi ba pa uulit-ulit? Pero pinapatawad tayo ng Ama. Kaya ang sabi ng Panginoon Yahushua, kayo rin magpatawad sa isa't isa. Kahit paulit-ulit nating patawarin. Opo, magtuturo tayo. Opo, talagang ipapakita natin na para ikaw ay mapatawad ko, itong gawin mo. Pwede po yun. Pero dapat nakahanda tayo magpatawad sa isa't isa. Ano po ang magiging bunga kapag tayo natutong magpatawad sa isa't isa? Pakinggan natin ang Santiago 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ano po ang magiging magandang bunga kapag tayo po ay natutong magpatawad sa isa't isa? May binabanggit po si Santiago
Magpahayagan nga kayo sa isa't isa. Anong ibig sabihin nun? Eh kung tayo nagkasala laban sa ating kapwa, meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, ano pong dapat natin gawin? Eh magpahayag tayo sa Kanya na tayo nagkasala sa Kanya. Tapos magpatawaran at manalangin sa isa't, ipanalangin ng isa't isa. Kapag ito ginawa natin, anong sinabi ni Santiago? Kung sabi, upang kayo ay magsigaling. Mga kapatid, pinapakita sa atin ng Biblia, napakahalaga na tayo po matuto ng pagpapatawad, matuto ng pagsisisi. Yan ang pinakatema ng ginagawa nating paghahanda sa nalalapit na Day of Atonement. Pero ang problema sa maraming tao, karamihan sa atin, karamihan sa tao, talagang tumatanggi sila sa tunay na pagsisisi. Maaaring sabihin nila, ako po'y nagsisisi. Pero kung ating susuriin, hindi po tunay na pagsisisi. Hindi po kasi yan madaling gawin. Kaya sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng ganitong season ng Teshuvah, dapat ay alamin natin, matuto tayo ng tunay na pagsisisi. Hindi yung pagsisisi na bukang bibig lamang. At ang iba naman, gusto nilang magsisi, pero anong sinasabi nila? Hindi ako magsisisi ngayon. Bukas na lang ako magsisisi. Anong tawag doon? Procrastination, di ba? O kaya meron nag-iisip, ako'y magsisisi lang kapag special days. Kapag halimbawa, Passover, yun, magsisisi na ako. Day of Atonement, magsisisi ako. Opo, kailangan magsisi tayo sa araw po ng Day of Atonement. Pero ibig sabihin ba, magsisisi lang tayo kapag mayroong kapistahan? Ano pong dapat natin malaman? Dito po sa Hebreo 3:12 hanggang 15, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyong ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyong kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ibig sabihin po ba mga kapatid, tayo po ay magsisisi lamang kapag dumarating ang mga kapistahan o kaya mga special holidays o kaya kapag dumating ang Shabbat. Ano pong sagot ng Biblia? Yung pong pagsisisi, ginagawa po yan araw-araw. Hindi po yan once a week, once a month, once a year. Dapat ugaliin natin araw-araw tayo ay nagsisisi. Ibig sabihin araw-araw tayo nagsusuri. Ibig sabihin araw-araw tayo nanunumbalik at hinahanap natin ang Diyos. Kasi kapag lumipas ang isang araw, hindi tayo nagsisi. Anong nangyayari sa ating puso? Sabi po, tumitigas ang ating puso. Kapag tumigas ang ating puso, madadaya tayo ng kasalanan. Ayaw po natin mangyari yon. Kaya yung pagsisisi, ito'y dapat gawin natin araw-araw. Kaya lang, ang isa pang suliranin tungkol sa pagsisisi, ang tao ay maaaring magsisi, pero half-hearted half-hearted ang kanyang pagsisisi. Ibig sabihin, hindi po lubos na pagsisisi. Ano ba yung lubos na pagsisisi o tunay na pagsisisi? Yung tunay na pagsisisi, gaya po ng ating napag-aralan, ay nagsisimula po yan sa pagbabago ng isip. Di ba? Kaya babaguhin natin ang ating isip. Dati-dati naniniwala ako na itong ginagawa ko ito hindi kasalanan. Ngayon, tinatanggap ko, sumasampalataya ako, naniniwala ako, ito'y kasalanan. Kaya aalisin ko to sa aking buhay. Pero yun ang simula. Pero para tunay maging pagsisisi, yung pagbabago ng isip dapat magresulta ng ano po? Ng pagbabago ng puso. Kasi
bago lang isip pero hindi nagbago ang puso, hindi po yung tunay na pagsisisi. Yun ang tinatawag na half-hearted na pagsisisi. Hindi lubos na pagsisisi. Kaya hindi po nagkakaroon ng bunga ang pagsisising yun. Para po tayo matuto ng tunay na pagsisisi. Ano pong sinabi ng Diyos na dapat nating matutunan, lalo na pag dumating ang araw ng pagtubos. Sa susunod na talata, sabi po, dapat matuto tayong magdalamhati, lalo na sa araw po ng pagtubos. Kaya yung pong pagdalam, yung pong binabanggit dito na dapat gawin for one day, ito ay pagtatanggi sa sarili for one day. Ang ginagawa po ng iba ay ang pag-aayuno. Ang totoo, kapag kasinuri po natin ang kasaysayan ng Budaismo, yung mga lingkod ng Diyos noon, kapag sila po ay naghahanda o kaya sa araw po ng tinatawag na Day of Atonement, sila po ay nag-aayuno. Ano bang ibig sabihin ng pag-aayuno? Hindi po makain ng pagkain, di ba? At hindi rin po sila umiinom ng tubig. Yun ang pag-aayuno na ginagawa noon ng mga lingkod ng Diyos. Kasama dyan si Apostol Pablo. Kaya nga ang tawag doon po sa kapistahan na araw ng pagtubos ay araw po ng pag-aayuno. Ngayon, ibig sabihin ba na kailangan hindi tayo kakain ng pagkain? Maaaring gawin natin yun. Bakit? Para maipakita natin sa Diyos na seryoso tayo sa ating pagsisisi. Seryoso tayo sa ating pagtatanggi ng sarili. Pero hindi yun naman nanguhulugan na pagkain lang eh. Pwede ka rin mag-ayuno, ukol po halimbawa sa panonood ng TV. Yung mga bagay na gusto nating gawin, hindi natin gagawin para patunayan natin sa Diyos na seryoso tayo, committed tayo sa pagsisisi. Hindi galing lang sa bibig natin. Pinapakita natin, seryoso tayo sa ating pagsisisi. Bakit? Sapagkat kinikilala natin at naaalaala natin at nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon Yahushua para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Kaya yung tunay na ginagawang pagsisisi, pagbabago ng pag-iisip at pagbabago din ng puso. Paano pa? Magkakaroon tayo ng pagbabago ng pag-iisip at pagbabago ng puso dahil po sa tunay na pagsisisi. Dito po sa Santiago 4:8 hanggang 10, kasama po ito sa binabanggit na pagdalamhati. Itong sabi ng Diyos, itong sabi po ng Biblia, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang akala. Kayo'y mangagpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibik at ang iyong kagalakan ng kalumbayan. Mga pagkababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Mga kapatid, ano po ang kasama sa ginagawa nating pagsisisi para po yung pagbabago, hindi lang ang pagbabago ng pag-iisip, kasama yung pagbabago ng ating puso. Dapat matuto tayong magdama ng pagtangis, ng dalamhati. Kung minsan kasi ayaw natin madama yung kalungkutan o kaya yung mga emotion na mabigat. Pero lalong-lalo na sa panahon po ng Day of Atonement, kapag tayo po ay nakadadama ng lungkot, damahin natin yun ng mabuti. Kung tayo po ay nagkasala, damahin po natin yun. Mga tao ngayon, hindi po sila nalulungkot kapag sila nagkakasala. Pero ang dahilan kung bakit napakaraming mga kalungkutan sa buong mundo ngayon, mula po nung nagkasala si Adan at si Eva, lahat po yan bunga ng kasalanan. Kaya sa araw po ng ating
Day of Atonement, kahit pa dumating, bago pa dumating ang araw na yun, natututo tayong talagang dinadaman natin yung resulta ng kasalanan. Maraming tao nadamay. Tayo po nadadamay. Yung mga tao inosente. Pero dahil sa kasalanan ng iba, sila po ay napapahamak din. Yan pong resulta ng kasalanan. Yan ang resulta ng fallen world. Nandito pa tayo sa daigdig na ito. Sa halip na tayo ay magbintang kapag tayo po nasasaktan. Sa halip na tayo po isisihin natin ng Diyos kapag tayo dumaraan sa kalungkutan, kalumbayan ng kapatid, magpakababa tayo. Alamin natin at sabihin natin sa ating sarili yung aking nadadamang kalungkutan. Ito po'y bunga ng kasalanan. Kaya tatanggapin ko ito. Pero alam ko, kapag ako ay magpapakumbaba, ang gagawin, itataas niya ako. Mga kapatid, kung tayo lalapit sa Diyos, bunga ng pagpapasalamat, sasabihin natin sa Ama, Ama, salamat, sinugo mong yung bugtong na anak para ng aking kasalanan matubos. Para ako maging sa iyo. Opo, ngayon, damang-dama ko kung minsan bunga ng aking mga kasalanan, ako ay dumaraan sa iba't ibang mapapait na mga pangyayari. Pero tanggap ko lahat yun. Ngayon ako'y nagsisisi, ako'y lumalapit sa iyo. Kapag ka ito ang ating damdamin, itataas tayo ng Ama. Itataas tayo ng Diyos. Paano tayo itataas ng Ama? Itataas ng Diyos. Kapag natuto tayong magsisi at magpakumbaba sa kanyang harapan, pakinggan po natin sa huling talata na ating pag-aaralan, Isaiah 57. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos. Ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin ako kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Nakita ko ang kanilang pag-uugali, pero pagagalingin ko sila, papatnubayan ko sila, at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. Mga kapatid, ano po bang nadadama natin ngayon? Tayo ba ay dumaraan sa mga kalungkutan? Tayo ba ay dumaraan sa maraming problema ng buhay? Bakit hindi natin ilapit sa Diyos at magpakumbaba tayo? Tayo po ay pinatawad na ng Ama sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Yahushua. Tayo, mga anak ng Diyos, huwag natin kalilimutan. Tayo po ay sa Kanya. Dahil po rito, ano ang dapat na maging tugon natin kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok ng buhay? Magpakumbaba tayo, mga kapatid. Magpakumbaba tayo sa Diyos. At ilapit natin ang ating mga suliranin sa Kanya. Kapag ka ito ang ating gagawin, ano ang maasahan natin sa Diyos? Ang sabi po ng Diyos, ako'y titira na kasama niya. Ako magpapalakas sa kanila. Pagagalingin ko sila. Papatnubayan ko sila. At aalawin ko sila kapag sila ay nalulungkot. Ito pong ating madadama, mga kapatid. Lalong-lalo na sa araw ng pagtubos. Sapagkat sa araw na yon, magpapasalamat tayo sa Ama. Dahil po sa ginawa ng kanyang anak at dahil sa ginawa ng kanyang anak, tayo po makaaasa sa kanyang lubos na pagsasama para tayo patibayin niya, palakasin niya at aliwin niya. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, Yahweh Abba, napakasarap na tawagin kang Ama, Abba, Yahweh, dahil po sa pagtubos sa aming kaluluwa, yung pader na dahil dito naging hadlang sa iyo, naalis ng iyong bugtong na anak. Kami po'y makalalapit sa iyo at makadadama ng iyong presensya. Salamat ng marami. Binibigyan mo kami ng mga pagkakataon. Makita ng aming mga pagkukulang sa aming buhay.
para kami po'y makapanumbalik sa iyo. Ama, may mga pagkakataon pa bago kami magtipon muli para sa pagdiwang sa araw ng pagtubos. Alam namin mahalaga ang araw na yon sapagkat ikaw ay nagpanukala para sa aming pagpapagaling, sa pagpapatawad namin at sa aming kaligtasan. Habang naghihintay po kami sa araw na yaon, gagawin namin ang ganap na pagsisisi. Sisiyasatin namin ang aming mga sarili. Marami kaming mga pagkukulang. Marami kaming mga nasabing pinagsisisihan namin. Maaari, Ama, meron kaming nasabi sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan. Ama, tulungan mo na habang kami po'y nagsusuri, pinaalam mo ang mga dapat namin baguhin, mga ugali na hindi dapat, mga pananalita na hindi dapat, higit sa lahat ng aming pakisuyo. Ituro sa amin, Ama, ang lahat ng aming pagkukulang na humahadlang sa pagdama namin ng iyong presensya, sapagkat yun ang pinakaregalo namin, pinakamimithi namin, madama ka sa aming puso, araw-araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga pagtitipon. Mahabag ka sa iyong mga anak, kapag dahil sa aming kasalanan, nagtitiis kami ngayon ng anumang mga sakit, ikaw nang bahala sa amin, Ama. Magpatawad ka. Pagalingin po ang iyong mga anak sa anumang taglay naming karamdaman. Panginoong Yahushua, kami po nakikisuyo sa iyo. Halika po sa piling namin ngayon. Magpakaranas ka. Turuan po kami maging katulad mo sa pagpapahayag ng pag-ibig. Ikaw ang nagturo sa amin na kami po'y magpatawad para kami rin mapatawad ng Ama. Manawa ito'y magawa namin. Umpisa na sa aming sambahayan, mga mahal namin sa buhay at sa lahat ng aming kapwa-tao. Ama, sumasampalataya kami. Binasbasan mong bawat isa sa amin. Lahat ng mga sambahayan, lahat ng mga individual nakatanggap na ng iyong banal na Espiritu. Ito po ng aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu, sumaating lawa ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, ngayon, magsasagawa po tayo ng ating children's ministry, kaya mamaya, in about 30 minutes, sasagawa po natin ang first class, tapos bukas ay sasagawa po natin ang second class. At bilang paghahanda pa rin para sa ating Day of Atonement, meron po tayong BQA. What is the meaning of the Day of Atonement ceremonies? Ito po ay mahalagang mapakinggan natin bilang paghahanda na rin sa ating pagdiwang sa ating Day of Atonement. Day of Atonement sa araw po ng Thursday. Ito po ay Thursday, special worship service sa atin, September 12, 2024, 6 p.m. Pacific Standard Time. Matatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.